Number 4, walang iba kundi si Mayor Vico Sara. Magandang umaga, Doña Wala. Pila po kayo. Maraming salamat po. Thank you for the kind introduction. Maraming salamat sa lahat po ng mga opisyalis natin sa Doña Wala. Gaya po na sabi kanina, ang mga opisyalis niyo po dito, nakakatuwa rin. Kasi pinapatupad din nila ang mabuting pamamahala dito sa inyong subdivision. Congratulations po. Maraming salamat. At alam ko magkakatulungan pa po tayo sa hinaharap. Lalo na pagdating dun sa unang nabanggit, yung flood control, yung sinasabi ko ni Press kanina, yan po yung flood control and drainage master plan ng Luzon ng Pasig. The first time lang po yan ginagawa sa kasaysayan ng ating Luzon. Kasi dati, maraming project. May mga pumping station, may mga bagong kanal, mga drainage, may papagawang kalsada. Ang problema, patse-patse. Gagawin dito, nagbaha naman sa kapila. Gagawin dito, nagbaha naman dun sa kapila. Minsan dahil sa isang project, nasolusyonan dito, sa kapila naman nagbabaha dahil yung leveling mali. So ngayon po, ang ginawa ko yung sinasabi po ni Press kanina na kumausap po sa inyo, pumunta na po dito, ay yung consultant natin para sa master plan, buong Pasig na po yung tinitingnan natin. So nagsisimula sa pagsusukat ng bawat lugar, pati yung elevation, tinitingnan po lahat para pa talaga yung tamang daloy ng tubig. So aasahan po natin yung kooperasyon po ninyo sa pagbuo ng ating flood control and drainage master plan. Opo. Ang pangalawa po, meron tayong open spaces pa po yata dito na medyo may konti ngayon po, pero siguro yung officialis na lang kakausapin ko po tungkol dito. No? Kaya ako lang pinakit yung dalawang yan kaagad kasi baka makalimutan ko. Mabuti na po yan ay inuna kong ikwento dahil mahirap na po kung makalimutan ko dapat sa dulo. No? Pero muli po, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Ito po mga mensahe sa atin ni Congressman Roman, ating mga vice mayor, ating mga konsyal. Kaya siguro yung mensahe ko, i-iksiyan ko na lang po. Wag po. Abaan ko. Baka magluluto pa po kayo eh. Gusto. Ganyan ka namin kumahal, Mayor. Sabi ko, Gusto niyo hanggang hapon tayo dito. may pamilya na kayo. Ayaw mo talaga. Wala kaming talagang pangtanghalian. Yes! Yan ang maganda, walang ayuda, di ba? Pero nandito tayo. Pero ito po, gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi nung sinabi ng may General Assembly dito sa Doña Juana, nung nakaraang General Assembly, pasensya na hindi po ako nakapunta. No? Pero ngayon po, ina-expect namin siguro may 30, 50 na tao. Nagulat po kami lahat kayo nandito. Kaya maraming salamat sa inyo. At higit pa ron, ay maraming salamat sa inyo. Walang sawang suporta, hindi sa mga politiko, kundi sa ating lokal na pamahalaan at sa lahat po ng ginagawa natin ngayon. Yung mga ginagawa po ng inyong mga opisyalis, mula sa mayor, congressman, mga konsyal natin, maging ang ordinary empleyado ng City Hall, hindi po yan magagawa. Lalo na yung malalaking pagbabago na nakikilala natin, hindi natin mapapatupad yan. Kundi sa tulong at sa buong suporta ng mamamayang Pasigilyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At alam niyo naman po, nakita naman po ng bawat isa sa atin kung ano yung mga pagbabago na yun. Alam mo habang papunta po ako rito, hanggang pinakikinggan ko po yung iba't ibang magsasalita. Iniisip ko, ano kaya magandang ikwento ko sa ating mga kasama dito sa Doña Juana. Dami kong naisip, dami ng programa ng ating pamahalaan. Ano, pag inisa-isa po natin ang programs, projects, and activities ng isang NGO na kasing laki ng lungsod natin. 30 barangays, 20 plus billion ng budget, nasa 1 million na humigit kumulang ang ating residente. Napakalaki na ating lungsod.
nasa 10,000 empleyado natin, nasa halos 100 ang mga opisina natin, ang departamento sa lungsod natin. Kaya kung isa-isahin po natin yan, umaabot ng libo yung programs, projects, and activities natin. Iba't ibang sektor, mula sa senior citizens, hanggang sa ating persons with disabilities, hanggang sa infrastructure, healthcare services, education services, at marami pa pong iba. Kaya ang gagawin ko na lang po, hindi ko na po isa-isahin yan. Pero confident po ako na pag may napag-usapan tayong larangan o programa, wala tayong masasabi na perfect ang isang programa o isang field o larangan. Imposible po yan. Kahit sa pinakamayaman na bansa, walang perfect na servisyo. Pero confident po tayo na kung ano man yung tingnan natin, yan, may po tayo dito, may muleta tayo dito, random. Pag-usapan natin, isang field lang o isang opisina lang. Confident po ako na kung saan man tumapat, may improvement tayo na isi-share. Meron na gumanda dun sa service, sa program, sa office na po na yun. Pag-usapan natin, business permitting. Marami pa rin problema, totoo naman po yun. Pero napakalaki na ng improvement. Pag ipinag-usapan natin ng hospital natin, napupulo pa rin. Malaki pa rin ang kailangan natin improve. Pero napakalaki din ng improvement. Ang renovation nga po yung isa ngayon, dinoble yung bed capacity. Hindi ng children, hindi pati adult na po. So, sa lahat po pwede. Pero ang pinaka-importante siguro pag-usapan natin ngayon ay hindi na yung mga detalye. Kasi baka gabihin po tayo dito, pati yung detalye pag-usapan natin. Ang pinaka-importante po siguro pag-usapan natin, yung zoom out po tayo ng konti. Pag-usapan po natin, ano ba yung estilo ng ating pag-gobyerno? Ano ba yung mindset natin bilang isang syudad, bilang isang lungsod? Ano ba yung mga ginawa natin mula 2019? Yung mga pinakilalang pagbabago at reforma sa ating lungsod. Kasi hindi po biro yung mga ginawa natin. Noong 2019, sumigaw tayo ng iba naman. Lumaban tayo para sa pagbabago. Pero lagi po natin tandaan na posibleng magkaroon ng pagbabago. Una, pwede magkaroon ng magandang pagbabago, pwede magkaroon ng hindi magandang pagbabago. Pwede rin magkaroon ng magandang pagbabago, pero mababaw lang yung pagbabago. Pwede napalitan nga yung pangalan ng mayor, pero yung sistema, ganoon pa rin. Pwede bago mukha ng mga politiko, pero yung kultura ng pag-gobyerno, wala naman pinagkaiba. Ang gusto po natin, tunay, malalim at mamatagalang pagbabago. Gusto natin tunay, hindi yung para masabi lang, hindi yung papugi lang, hindi yung superficial lang. Gusto natin malalim. At gusto natin na hindi nakasentro sa isang tao o sa isang grupo yung pagbabago. Sana pag sinabi natin giting ng Pasig, para sa kaalaman ng lahat, kaya ako naging giting ng Pasig yan dahil wala po yan sa quote ni Andres Bonifacio, yung parang katipunan, nung nagsabado sa Pasig, sabi niya po, tunay palang magigiting ang batang Pasig. Kaya yung salitang yan, hindi po yan nagsimula sa amin. Ito po yung kasaysayan natin bilang mga Pasigilyo. Na mga Pasigilyo, mga tumira dito sa Pasig, mula ng panahon ng mga katipunero, panahon ng revolusyon, hanggang World War II, ng mga lumaban sa Hapon, hanggang sa kasalukuyan, nandito po ang mga magigiting na tao. Ito mga tayo, mga Pasigilyo, patuloy na maaaring hindi tayo nasasakop ng dayuhan ngayon, hindi tayo lumalaban sa isang pangdaigdigang digmaan, pero nandito pa rin tayo, lumalaban tayo sa korupsyon, lumalaban tayo sa iba't ibang problema na matagal na nakaugat sa lipunan natin mismo at sa kultura din natin mismo. At masaya po tayo dahil sa lungsod ng Pasig. Ako, ang pakiramdam ko, blessed ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para maging katalista puro sa mga pagbabago para putulin na yung mga masasamang siklo na nangyayari sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Kaya naman po talaga, kaya tayo nandito, kaya tayo patuloy na lumalaban. Nabanggit mo kanina, yung sa procurement ka nabanggit ni Ma'am kanina, na wala humihingi ng lagay. Ngayon, maaaring meron pa rin paminsan-minsan, baka may nakakalusot. Pero kung titignan po natin, muli po yung picture. Ano ba talaga yung ginawa natin mula 2019? Minsan, pagka sa traffic ako o may konting oras, pinapanood ko rin yung mga video ni Mayor Benji Magano na
ng Baguio City. Madalas kinikwento niya rin kung ano yung mga kalakaran sa gobyerno. Minsan nakikwento niya yung 30% na SOP, na minsan umaabot na ng 40%, 50%. Kung may kakilala kayong nakitrabaho sa gobyerno, lokal man, nasyonal, kung may kakilala kayong government contractor, alam po ninyo na totoo kung sinasabi ni Mayor Magalo. Minsan, nakikwento ko rin naman po, no? Sabihin na natin 20%, 30%. Tingnan niyo po kung ano yung budget ng Pasig City ngayon. Ibig sabihin, kung may SOP, na automatic yan. Hindi hinihingi yan. Kung tinuloy natin yung ganong klaseng kalakaran, nasa bilyong piso po yan kada taon. Nung nagsimula po ako, sinasabi ko, nasa 1 bilyong piso yan kada taon. Pero sa budget natin ngayon, hindi lang yan 1 bilyong piso. Kahit i-pay mo sa mababang 20%, 2 billion, 3 billion na po yan per year. Yan po yung naibubul sa lahat dahil sa sinasabing SOP. Ganyan katindi ang problema natin sa Pilipinas. Pero, masaya po tayo dahil huli po dito naputol na natin yan. Kaya kong makipag-usap kahit kanino, kaya kong tumingin maka sa mata kahit kanino para sabihin na kahit 1 piso wala sa mga feedback na yan, wala akong ginagawa. Yan ang kaya ng kapatid. Hindi po maiiwasan. Unfortunately, sa mga balat, hindi talaga maiiwasan na sa totoo, hindi lang naman sa politika. Sa kahit anong bagay na sa buhay mo natin, pag may gagawin kang pagbabago, 100% sigurado may kukontra. Kung homeowners natin, may papalitan kayong isa sa papakaran natin, sigurado kahit isa may kukontra. Tama po ba? Posible hindi, kahit saan po. Sa HOA, totoo po yan. Sa TODA, totoo po yan. Sa LGU, totoo po yan. Sa simbahan, totoo po yan. Na kahit anong bahagi ng ating buhay, pag may pagbabago, kahit maganda yung pagbabago, sigurado may kukontra, sigurado may tututol, may haayaw, may hahatang, may haharap. Ngunit po, pinag-usapan natin dito, bilyong-bilyong piso. Kaya, huwag po sana tayong magulat kung may mga iba na gumagawa ng fake news, naninira, may mga nabanggit kanina, huwag tayong magulat kung may mga susubok na manalurahe. Huwag tayong magugulat din kung may mga ibang politiko, kung may ibang kandidato, ibang grupo na hanggang gumastos ng hindi lang milyon, kundi bilyon din para bumalik tayo din sa mga lumang kalakaran. Dahil alam natin, sila yung mga nakikinabang dun sa mga lumang kalakaran na yun noon. Minsan yung mga nakausap ako, grabe, ba't sila gumagastos ng ganyan kalaki? Pero, huwag na natin pag-usapan yung mga ayuda. Baka sabihin nila, itulong yan, ba't yung sinisip na yung tulong? Sige, huwag na natin pag-usapan yun. Yung mga ibang gastos. Alam niyo po kung magkano isang billboard ngayon? Baka meron dito, nagtatrabaho sa industriya yun. Advertising, ano. Tama po yung sinasabi ni ma'am. Lalo na sa main road. Wala kang makukuha billboard na 100,000. Wala kang makukuha billboard na 200,000 per month. Ortigas, C5, wala po. EDSA, C5, umaabot ng milyon yan per month. Para saan? Hindi naman nila pwede i-justify yung matulong, di ba? Yung ibang pinanibigyan, pwede pang makalusot pa eh. Pero bakit nagagastos ng ganun kalaki? Hindi na naman yun yung pinagagastos sa atin. Nakita naman natin kung ano po yung style, di ba? Very traditional. Kung may mga lumang style. Concert, magkano magpa-concert, isang artist. Wala naman sikat na artista na bababa na kakanta para sa ilang libo lang. Ito, maabot din. Ang punto ko lang po, huwag tayong magulat. Alam na po natin yan, bukang tutugin na yung mga ginagawa ko ng iba. Kaya na tinawag na traditional politics o trapo. Kasi traditional, ibig sabihin, paulit-ulit na nangyayari, kasanayan na po natin sa Pilipinas. Huwag tayong magulat. Alam na po natin, expected po natin yan. Pero importante, nakafocus tayo sa kung nasaan ba tayo ngayon, hindi na makakasigil nyo. Ano ba yung nalagpasan na natin? At higit sa lahat, saan ba tayo patungo? Sa ibang salita, ano ba yung direksyon natin? Saan ba tayo mapunta bilang mga pasigilyo? Kinalimutan na natin yung mga takot-takutan,
paggamit ng resources ng pamahalaan para hawakan tayo sa leeg na nangyayari lalo na sa mga komunidad na nahihirap. Ulitin mo yung pamaskong handog. Alam niyo, paborito ko po simbolo yung pamaskong handog kasi lahat nakaka-relate sa ating pamaskong handog. Nakakapagpabuhan dito. Nakakapagpabuhan. Sa simple na limbawa kasi ng pamaskong handog, naipakita natin na hindi magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa at makatanong ng patas. Ibig sabihin, hindi pinipili kung sino yung malapit sa kusina, ayun yung mas unang binibigyan, hindi yung itong komunidad kasi mas magagamit ko doon sa politika, hindi rin na may takutan. Dati, alam nyo, umiikot kami ni Congressman noong 2019, pagka umiikot po kami sa mga iba't ibang komunidad, literal, maniwala kayo hindi, literal na nagtatakbuhan palayo sa amin yung iba. Lalo na ibang opisyalis na mga samahan. Hindi po ako nag-exaggerate, tumatakbo po palayo. Minsan natsuchempo namin, pabulong sinasabi nila, pasensya na, kasi pag nakita magkasama tayo, buong samahan namin, walang pamaskong handog pag December. Tawag sa liig ng mga tao, lalo na yung mga nangangailangan talaga ng konting tulong para sa politika. Pero sa simpleng halimbawa ng pamaskong handog, at sa totoo ito rin naman ginagawa natin sa ibang servisyo. Pero ito na yung simbolo, yung pamaskong handog. Pinakita natin kung simpleng magkaroon ng pamahalaan na hindi na laro. Tinalikuran na natin yung takutan system, tinayawan na natin yung parakasan system, naglinis tayo ng korupsyon, tinanggal yung SOP, yung kickback, nag-ayos ng procurement process, nag-ayos ng iba pang mga mekanismo at proseso, mga mekanismo para sa isang mas mapanglahok na komunidad. Ngayon, pati bidding ng City Hall, may mga CSO observer. Nagtitrain pa kami ng CSO observer para bantayan kami. Ganyan po, ganyan pamahalaan. Kinalimutan na natin yung mga lumang kalakaran. Tinataguyod na natin ngayon ang mabuting pamamahala at ang mga prinsipyo ito. Noong 2019, hindi na po ako mahiya sa inyo. Seryoso na po yung usapan natin, pero tutuloy-tuloy ko na po. Noong 2019, noong una po ako naging mayor, alam niyo naman po, wala akong ticket sa konsero. Kami lang ni Congressman yung lumaban, magkasama na. Sige, tingnan natin kung ano kaya gawin. Tingnan natin kung gusto ba na pasigil nyo ng pagbabago. Naupo ako noong 2019. Ako marunong naman po ako makisala. Nakilala niyo ako, nakatrabaho niyo ako, sa palagay ko, maayos naman po ako kasama niyo. Siyempre medyo bias ako. Nasabihin ko, maayos ako makisama. Pero siguro totoo naman. At mga kasama sa council, hindi namin ka-ticket, hindi namin ka-partido. Sabihin na natin dito sa dating administrasyon, sinubukan naman natin makipagtrabaho sa lahat. At nagawa naman natin. Abutan pa tayo ng pandemya. Wala pa ang isang taon na naupo ako. Hindi naman tayo nakabayar ng pandemya. Ginawa natin ang lahat ng mga kaya for the pandemic, during the pandemic. Kaso minsan, yung mga challenges sabihin nila po natin. Halimbawa, sabihin natin, gusto natin ng trabaho na maayos, gusto natin nga linisin ang pamahalaan. First 100 days in office ko, di ko pumakalimutan. First 100 days in office, sa lahat ng mga kontrata, dahil tinanggal agad yung kickback yung SOP. So 30% daw yan dati. Tinanggal, sabi ko sa mga kontrabista, zero na ngayon. Hindi ko kayo kakausapin, medyo mahigit mo na tayo dahil sa umpisa. Zero. Ang naging immediate result, yung mga kontratista na nagbibig, nababaan nila yung mga bids nila. Kasi alam nila, wala silang bibigay sa nakaupo. Wala silang bibigay sa ngayon. So, kung dati, isang project, let's say, 20 million dati yung estimate doon, ngayon, pwede na nag-bid na 16, minsan 15 million, minsan mas mababa ka. In only 100 days, in my first 100 days, nakatipid na tayo agad ng 150 million dahil sa mababang bid ng mga kontratista. Yung dating napupunta sa SOP, first 100 days, 150 million na ito kaagad na natipid natin. So okay, magandang balita. Sabihin na natin yan yung bulto ng korupsyon na tanggal natin. Kaso, may mga pagkakataon na bigla kong malalaman o bigla may magkakwento. Ang hirap lang i-verify. Sa totoo lang, dumating nga sa punto,
humingi na ako tulong sa polis. Magpa-imbestiga, nag-try namin mag-entrap. Ang nangyayari pala, walang bibigay sa mayor. Pero may isang konsehan, lalapit sa grupo ng kontraktor. Ay, sabi ng mayor, okay lang daw, may 3% kami. Ilang beses kami hindi ko na talaga na-check-on eh. Ipapa-entrap na talaga, kasi hirap din talaga. Ang hirap po na isipin natin na sa isang sasakyan tayo, gusto natin dumiretso. Pero may isang pasahero, sinusubukan kunin yung manibela para palikuin yung sasakyan. Ang hirap po. 2019 to 2022, ginawa natin ang lahat ng mga kaya. Sobrang laki na napagtagumpayan natin. Pero ang hirap po na hindi mga kasama ganyan. Ang kaya naman pag ano, sabihin natin, yung mga ibang nasa kabila, may mga tao na nandun na kaibigan ko talaga. Kaibigan, pag nakita kami sa labas, walang problema, pwede magkultuhan, pwede magdiruan. Pero may mga tao na kahit kaibigan mo sila, ang hirap na trabaho dahil hindi natin sila kapareho ng prinsipyo. Kaya, yung 2022, kung mapapansin ko ninyo mula 2022, kung talagang nakatutok kayo sa gawain ng pamahalaan, mas bumilis ng konti, mas hindi ko sasabihin na dumaling ang trabaho, pero mas naging okay, mas naging maayos. Kumbaga, yung problema na lang natin, yung totoo mga problema ng lusog natin, kung mga kailangan gawin, ano yung mga kailangan ayusin, ano yung pang-araw-araw na trabaho natin, yung pagpaplano natin para sa kinabukasan. Napagtutunan ko ng buong pansin. Hindi yung lagi ako nag-iisip na, okay, ito yung project natin. Teka, kailangan ko bantayan ng konsel na ito, baka may ginagawa racket. Ito, trabaho tayo, teka, baka sigal ito, may ginagawa na naman. May niluluto na naman ito. Ngayon, wala na. Wala na nagkaroon tayo ng isang, muna sa lahat, Vice Mayor na maayos. Vice Mayor natin, alam niyo, napaka-professional po. Vice Mayor natin, pag sinabing may meeting ng 8 a.m., 7:59, nandun na po siya. Napaka-professional ng araw yun. Pag may Senator ng Council, hindi jacket. Pag may seminar, pag may meeting ng council, akala siguro ng iba dati, relax lang yan, seminar. Pero yung ginagawa totoo, 10 a.m. ang call time, 10:15, pinapadlock yung entrance, hindi na makapasok ang mga konsyan. Nakala ng joke, pero totoo yun, ginagawa niya professional ang city council natin. Pero higit sa pagiging professional, para sa akin, yung mas importante yung integridad ng mga kasama natin. Yung pagkatao, yung hindi tayo ilalagay sa alanganin. Ang hirap na ng trabaho, tapos magkakaroon naman ng kasama na ilalagay ka sa alanganin. 2022, nagkaroon tayo ng Vice Mayor na maayos, Vice Mayor Dodo Jaworski, at syempre yung mga kasama ko, magkaroon tayo ng majority. 10 out of 12 sa mga konsyal ko ay wala sa meeting ng Pasig noong 2022. Pero meron tayo tatlong kasama na papunta na sa kanilang ikalawang termino, kung papayagan niyo po sila. Proud naman po ako sa kanila dahil hindi ako napahiya sa kanila. Totoo nagtrabaho at nagtrabaho ng tapat. Nandiyan po syempre, number 1, Buboy Agustin. Number 8, Angelo De Leon. And number 14, Mario Marquez. Bilang isang mayor, siyempre isa na katawan ko, dalawa lang mata ko, dalawa lang ang teka mo. Limitado yung kaya mong gawin. Limitado yung kaya mong kausapin. Hindi ko naman kaya magtrabaho ng 24 hours sa isang araw. Pero sa tulong nila, para kung figuratively nahahakin ko ang katawan ko sa marami. Ang isa po sa magandang ginawa ng City Council natin, para kapagin kanina ni Congressman o ni Vice President, pero isa sa magandang ginawa po ng City Council natin ay
alinsunod dun sa ginawa ng ating local na city government na binuksan ang budget, ito na rin yung pinapatupad nila, i-impose sa mga barangay. Kasi ang budget ng barangay, pag naisawardilansa na po yan, dadaan for final approval sa Sangguniang Panglusod. Dati, ilan lang ang nakakaalam o nakakita mo yan. Minsan kami, mga nababalitaan tayo na ultimo pag-awat ang barangay, hindi alam kung ano nilalaman ng budget. Dati kung wala pa ito, eh. Wala naman ako sinabi kung anong barangay. Pinapahalagaan nyo naman. Pero, totoo po yan. Diba? So ano kung ginawa ng City Council? Para yung good governance, yung transparency, magiging bukas na pangalan, ay hindi manatili sa city level lang, kundi pati sa barangay. Barangay, frontliner po natin sa gobyerno. Hindi rin natin tayo asenso ng tuluyan kung hindi maayos sa mga barangay po natin. Ang ginawa ng City Council, syempre sa pangulat ng Vice Mayor, Dr. Kasama ng mga konsya natin, ginawa open. Ibig sabihin, lumaan kayo sa tamang proseso, kahit budget hearing ngayon, baka hindi lang po alam ng iba, pero naka-Facebook Live, yung budget hearing, iniisa-isa yung mga item. Nang sabihin, kahit sabihin natin, o 10 lang yung nakapanood, ordinaryo mamamayan, kung nakipagil pa rin yung sa 10 na yun, alam ko, busy po ang di naman lahat, makakapanood dun sa Facebook Live. Pero kahit 10 tao lang na tagaro sa hari, makita yung budget, maniwala kayo, mag-iiba ang kilos ng barangay. Ganun din naman sa ibang lugar. Kahit ka isa lang, hindi nakakita na. Kasi gusto mo yun, hindi nila pwedeng isikreto. Kasi may nakakita na. At budget hearing ng mga barangay sa City Council, naka-Facebook lang. Ginawang transparent, hindi lang city level, kundi pati sa barangay level. At work in progress po yan. Ganun yung mission at nagagawa natin yan dahil kaisa natin ng ating City Council. Naniniwala sila sa direksyon natin. Hindi nila gusto lumit kung wala sila mo. Yan po. May tatlo din tayo bagong kasama. At gaya ng ginawa ko sa unang tatlong kasama ng 2022, bago sila tanggapin sa meeting ng Pasig, una ko kong tinanong sa bawat isa sa kanila, ay, ba't mo ba gusto maging konsehal? Anong tingin mo meron sa NGO? Kasi di ba, kung mag-asus ng bilyon, alam na natin kung ano may expect kung nanalo. Namumuhunan eh. Alam na po natin. So, tinatanong mo, kung may gusto ko sinama sa atin sa meeting ng Pasig, teka, at kung gusto mo magiging konsehal, baka kasi nababalitaan mo na doon may nakukuha ng mga budget na cash. Wala na yun ngayon. Baka akala nyo may kickback sa mga kontrata ng pamahalaan. Kung ang pakay nyo, kung ang mission nyo ay para pakapalit ang inyong wallet o bank account, hindi kayo bagay sa meeting ng Pasig. Kaya proud po ako sabihin na itong mga kasama natin, yung tatlong para re-election at yung tatlong bagong kasama, sila po yung mga nakitaan natin ng tama at malinis na intensyon, magandang mamahaling para sa ating lungsod, at maganda yung dahilan nila sa pagpasok sa politika. Kaya kasama po natin, number 10, dating Undersecretary of National Youth Commission, Ryan Enriquez. Kasama rin po natin, number 13, ang inyong naging kagawad na rin po dito, Warren, hindi Incenso, kundi Incenso. And last but not the least, naging kagawad ng Barangay Maybungan, anak ni Tita Cory, Boy Raimundo. Mga kasama, malayo na po narating natin bilang isang lungsod. Marami na po tayo napagtagumpayan. Pero marami pa tayong kailangan gawin. At higit sa lahat, kailangan paibigin pa po natin yung mga pagbabago at reforma na nasimulan natin sa lungsod ng Pasig. Assistant niya, ako ba kayo? Balik po ako sa larap. Yan ang liit pala ninyo. Nagkakasalubong na kami ni Ate Clara. Marami na tayo na pagtagumpayan. Pero kailangan ng negosyo pa po natin. Sana hindi tayo magkaroon mga kasama na kaya sabi ko tayo, gusto ko naman kaya parang hindi ko. Hindi na tayo babalik yun sa mga lumang kalakaran sa lungsod ng Pasig. Dahil makita natin ang posible. Hindi natin sinasabi yung posible, pinakita natin ang posible.
kahit yung hindi paglagay ng pangalan sa mga project ng city government, sabi sa akin nun, imposible yan, hindi ka naman nanalo sa 2022 kung gawin mo yan. Buti na lang ang Pasigueño, matatalino, hindi mataling bulahin, mapanuri, kapinisip. Mga taga-Doña Juana, magkakasama po ba tayo pa-dire-diretso sa lungsod ng Pasig? Maraming salamat. God bless Pasig City. Meeting! 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 Maraming salamat din po. Ayan. Hindi pwede yung pala para sa photo op. Okay na po yan. For the directors, please. Opo. Maraming po muna kayo at panandalian. Sige po, pagkatapos po ng Board of Directors sa Doña Juana, susunod naman po ang Doña Juana Tambok, sa kanilang officers din.